isang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila at pagsamba ay tangi lang po sa ating mahal na Panginoong Hesus at dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at pag-alaala sa ginuntuang aral sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at isang pagbati po sa Almeida family. At ako'y nagpasasalamat at nakadalo ako dito sa gawain sa Moranto. Bali, first time ko pong dumalo dito. First time ko rin pong nagpatutuo dito. Bali, isa po akong sundalo. Aktibo po ako sa serbisyo. Bali, na-assign po ako sa Mindanao, sa Lanao del Sur. Bali, dumating lang po ako noong nakaraang araw. Airplane ako papunta dito. Yung dapat sana doon ako nagbakasyon sa Bacolod kasi RNR po yung status ko ngayon, bakasyon. So, may plano yung mahal na Panginoong Hesus na dito ako nakapunta. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa wala pa ako dito sa gawain. Bilang isang sundalo, year 2000, taglay ko po yung mga pinagbabawal, yung anting-anting kong baga. Dala ko po yon kasi yung tatay ko is isa ring sundalo, bali minana ko po sa kanya yung mga agimat na dala-dala niya. Kaya sa isip ko, habang nasa operasyon kami, marami naman sa kasamahan ko yung namatay. Mas ano pa yung anting-anting na dala sa kanila. Kaya yung pag mag-uwi ako sa Bacolod, palagi akong sinisira ng beloved wife ko na magatin sa gawain sa Bacolod. At yun nga, bawal pala yung anting-anting. Kaya dinadahan ko siyang dinispose. Binalik ko siya sa may-ari. Kaya yung bago po ako patuloy na pagatin sa gawain, ay may kinuha po ako na leaflets dito sa gawain sa Jesus Miracle Crusade. Nilagay ko po sa wallet ko. Yun lang po yung yung parang anting-anting ko baga. At isang himala po yung nangyari sa akin yung taong 2003 kung saan nagbalikatan kami kasama yung mga Amerikanong sundalo sa Zamboanga. Kung saan live po yung ginamit namin na mga bala. At kung saan habang tumatakbo kami, nagpaputok, kandandapa, biglang nag-backfire po yung issued na M16 ko po. Sabog po lahat. Bali, yung naiwan lang po ay yung hinawakan ko na handol. Kaya yung nakadapa ako, pinaramdaman ko muna yung sarili ko kung may tama ba ako. Kaya tinakbo ako ng mga sundalong tiningnan nila ako. Tapos sabay request sa kanila ng Black Hawk kasi back ako. Pero yung natanto ko na wala pala akong sugat, sabi ni Sergeant Kelly, hindi ko yun malimutan, na sundalong ko siya. Sabi niya, no need for evacuation kasi wala naman siyang galos sa mukha niya. Kaya yung nalaman ko po, tumayo po ako. Pumunta po ako sa may sapa. Sumigaw po ako doon. Sabi ko, Hallelujah, praise the Lord. Yun nga, yung mga katropa ko, yung mga officer ko, sunod-sunod sila sa akin. Sabi nila,
anong klaseng anting-anting mo, ba't hindi ka tinablan? Tapos sabi ko, wala akong anting-anting sir. Yun lang yung dala-dala ko sa wallet na yung leaflets na nakalagay na yung krusada. Kaya mula noon, tinanggap ko po yung bautismo ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya sa patuloy ko pong pagdalo tuwing nasa operasyon kami sa Hulo, kasi nasaan po ko ng Hulo at saka Basilan. Hindi ko po mabilang kung paano nagimala sa akin yung Panginoong Hesus. Kung isa-isahin ko ay kulang pa po yung pasasalamat na ibigay ko sa Kanya. Kasi marami po sa mga kasama ko ang nadali po. Hanggang sa dumating po yung nangyari sa Marawi Seeds, May 23, 2017, kung saan una po kaming responder na pinadala doon. Isang platon po kami pinadala doon. Isa po akong squad leader doon. Ayun, ako sa sarili ko ba na baka doon sa Marawi, kasi yung info sa amin, maraming mga ISIS na kalaban. Kaya tumawag ako sa beloved wife ko, sabi ko, idasal mo ako para makabalik pa ako ng buhay. Kaya ayun nga, pagdating namin sa Marawi, parang naninibago kami kasi iba man yung labanan doon, kasi puro mga bahay man. Hindi tulad na sa bundok ba, yung karanasan namin, nasa bundok lang doon, bahay, hindi mo malaman kung saan nanggaling yung mga putok. Hanggang sa sawa ng Panginoong Hesus, hanggang sa natapos po yung Marawi Seeds sa December, kahit galos wala akong tamo sa Praise the Lord. pag-iingat Hallelujah. ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa bago lang po nangyari sa akin yung nakaraang taon, kung saan kami na dinistino ng ibang lugar sa dako din ng Lanao del Sur, kung saan hindi pa kami umabot ng isang buwan sa kampo namin, ay ginising na po kami ng mga putok ng kalaban, kung saan naharas na po kami madaling araw, December 28, 2023. Hinaras na po kami ng Dawla Islamia, ISIS, yung mga remnant, yan yung tawag nila. Hanggang sa nag-umaga, nag-retaliate kami at isa lang po yung panalangin ko, kasi yung barracks ko na tadta na po ng tama ng bala. Kaya sumigaw po ako habang nakadapa. Sabi ko, Hallelujah, praise the Lord, iligtas mo po kami sa kapamakan. At saka ngayon po hanggang nag-umaga at nag-withdraw na po yung mga kalaban at iniwan nila yung kasamahan nila na patay na. Kaya hanggang ngayon, sa 24 years in service ko po sa Philippine Army, patuloy niya po akong pinaghahawakan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Niligtas po ako sa mga kapamakan. At dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tangil na po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.